Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Ingay para kayo! Magingay para kayo! Ingay para kayo! Rafia! 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 Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at andito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito sa Paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, ilang linggo din ako nawala kasi dahil dun sa last na video, kung napanood nyo yun, yung kala EJ tsaka kala Beatroom, gandang-ganda ako sa laban na yun. Kaso nagka-problema kasi hindi na siya inakaya nung laptop na gamit ko. Kaya ngayon nagbabalik tayo at ito din yung araw na susubukan natin yung bagong bili natin laptop. Titestingin natin kung kaya niya na. Sana naman kaya niya na. Kaya yun, balik na ulit tayo sa regular na programa. Sana magawa ko ulit to kada linggo. At yun, simulan na natin. Ito yung isa sa mga laban na excited akong panoodin kasi hindi ko siya napanood dahil yun nga dito siya naganap. Pero yun, wag na nating patagalin pa para sa episode 85 ng Rap Said. Panoorin natin ang laban ni Cripply at ni Zaki. Yeah. Baka may mensahe siya para sa inyo mamaya. After 16 years, maraming salamat Sir Glock para sa lahat at sa kanan ko, Wala yun. Sa mga nanood ng Day 2. City represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Cripply. Crown Manila nga pala. Sige yan. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Zaki. Sa mundong ibabaw ang natutunan ko ay minsan kailangan mong sumunog ng tulay. Iniiwasan na ang drama tsaka gawain madumi. Pinabawasan ng kaaway, pinapadami ang puni. Zaki, shoutout sa Moro Beats, Baby Jack Apparel, Floodway Hustlers. Let's go. Ayun, shoutouts din sa Crown Manila, sa Black Manila. Supportan nyo yung merch ng Flip Top. Yan, check nyo yan. Ano pa ba? Yun, supportan nyo din yung mga music na mga MCs at yung mga hustle na ginagawa nila sa araw-araw para matustusan yung mga pangangailangan nila ng dahil sa pagrarap. Yun yung isa sa mga bagay na gustong mangyari din talaga ng mga MC sa mga buhay nila, sa mga buhay namin, yung mga gusto. Kaya supportan nyo yung mga nilalabas nila at yun, game na. Show na yun, no? Nanalo ng coin toss si Zaki. Pinili niya mauna si Cripply. Tig 2 minuto. Dapat pakinggan natin unang banat ahon 16 day 2. Bago ko ibadibag si Zaking, minsan mukhang burat sa video. Like kung tingin nyong naduduwag sa aking sisinyo. Iniba ko yung aking intro. Subukan nyong maghimay. Wala na akong pake sa crowd reaction, kaya flip top mag-ingay. Game! Andiyan ka pala. Isang ano lang, tarantado talaga to si Grip eh. Wait. Let's go. Sorry brother. Putang inan to, umulan lang, nalaglag ng quarters. Ako, pinasok kukutan ng gorilla at nakipagpalitan ng punches. May home court advantage at partida may dalawa din na gorilla na judges. Itong matchup na to, baka nonsense. Kayang-kaya kang talunin tol ng simpleng rainy season. Habang ako, para matalo, kailangan isang buong division. Kaya sa akin alanganin, galit-galitan mo't sigaw. Google rapper na puro hangin, kahit laliman mo lilitaw. Sisihin mo si MP3 at yung judging niyang hilaw. Kundi siya tanga, si Katana kinakawawa ko, hindi ikaw. At ikaw, round 1 pa lang, datalo ka kay Zendluk. Oo, dapat talo kay Lucas, etong si Judas, nakakagulat yung resulta, mate. Nakanamputa, ikaw yung todas nung kaya
Nakanamputan, nakakaduda, ikaw yung todas nung kaya condolence. Napakaduga. Copy mate to, copy mate. Napakaduga ni Balahura, lagpas sa oras kapatol nung event. Nakakaloko siya yung binoto ng mga bobo parang si Ferdinand. Si Ferdinand, tang ina mo. Si Ferdinand. Kapatol nung event. Nakakaloko siya yung binoto ng mga bobo parang si Ferdinand. Tagpas ka sa akin, ito'y gardening. Putang ina mo, slant boy! Di sa akin nung obraya mga pabibo mo bro. Mukha kang kuting na agresibong probinsyano na Coco. Proud akong Muslim, gusto mong pugutang kita ng ulo? Ribat niya yung K30, tas pagalit niyang binigkas. Kung di mo makontrol yung temper mo, kabitan mo ko ng tempered glass. Gago. Sa mga di nakakaalam, tunay na pangalan nito, Zakwif Abdul Talib. Pumupugot ka ng ulo para lumamang ka sa away. Nananahimik, relihiyon mo, ginagawa mong mamamatay. Pasalamat ka, di ako kupal, hindi ko yan idadamay. Game? Takbo ng oras natin mga kapatid. 1, 2, 3, yun. Takbo ng oras ni Zakwif Abdul Talib. 3, 2, 1, boom! Terrorist win. Pinagmamalaki mong madami kang chicks, pugi-pugi, tangina mo. Paanong hindi dadami, pinipick up mong chicks, pira-piraso. Nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Pag nagutom, tra-piraso. Nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Pag nagutom tong mangmang, ako na bahala, promise ko yan. Makakatikim sa akin tong Islam. Kaso Batista Bam. Muslim na dadamay dahil sa'yo lang dapat isisi. Hindi ka dapat i-baby, ikaw ay pabaya lately. Kaya tong Muslim labong manalo sa iglesia ni Cripply. Cripply Natics. Pinanood ko yung music video mo. Yung intro may lumang sedan, tas pinalibutan yung 8. Putang inakasya kayo doon. Yung kantang ni-release niya, tinipid nitong bitch. Di ka ex-con, dapat pulis ka. Tang ina mo, cheap. Gago yun, no? Ang ano lang nung kulit niya eh, pero pasok na pasok talaga, tsaka bagay na bagay sa karakter ni Cripply. Yun, baka maalimutan ko pa sa pagtapos ng round, pero yun, yung mga banat niya tungkol dun sa Muslim, di ba? Kumbaga, ewan ko, pero hindi ako Muslim, pero sa tingin ko naman hindi siya offensive, di ba? Kumbaga, nakakatawa lang talaga siya, pero yun, bagay na bagay kasi ay Cripply, tsaka kung paano niya inisip yung mga jokes na yun. Kumbaga, ang creative pa din painggan, kaya nakakatawa. Kumbaga, may binabagayan lang talaga siya sa tingin ko kasi yun, alam naman natin na yung karakter ni Cripply ganun talaga, kaya bagay na bagay din sa kanya. Kaya Di man lang nag-arkila ng NMAX, pagiging broke mo kitang-kita. tsaka yun, di ba, yung sa chip, di ba? Simple lang pero tsaka iglesia ni Cripply. Tsaka yung mga una pang binanat ni Cripply na hindi naman na siguro kailangan ng masyado madayang paliwanag kasi gets mo na agad. Yun nga yung maganda sa kanya kasi maiintindihan mo agad. Yun, sobrang daling maintindihan at the same time alam mong hindi lang siya basta-basta naisip. Pinag-isipan talaga siya kung paano siya mapapaintindi ng maayos. Kaya isa yun sa mga technique din ng mga malulupit na MC. Kaya malupit si Cripply doon. Sino nag-produce ng kanta mo? Si DJ Med Bisaya? Sa Moro Beats Extra ka lang ulol, hindi ka nagmamater. Nakakalakad ka man sa music video, gagapang ka sa akin sa battle. Pero saludo sa grupo mo, makabayan, mga good citizen po, sir. Putang ina, lakad kayo ng lakad. Ano kayo, Philippine Looper?
Ang dami niyang ano Moro eh, no? beats Alam daw mo, siya. round 1 pa lang niya, ang dami niya na agad na naikot na anggulo. Ibig sabihin, ah tiwala siya na yung mga susunod niyang rounds kaya niya pang maglatag ng iba pang mga angles na epektibo. Kasi round 1 pa lang binabato niya na nung binabato si Zaki ng mga kung ano-anong angles eh. Kalat-kalat na siya. Kaya alam mong marami at saka maraming nakahanda siya sa mga susunod pa na rounds. Life, lalakad kahit maulan. Eh, bakit yung kasosyo mo na pusher ay tinakbuhan, istapador? Wala kang pinagkaiba kislakwan sa mga SIM card. Wala kang pinagkaiba kitoper sa mga whip cup. Kung mga info galing kay Dobrak, yung podcast niyong Ang Lupet, ano pa karamdam, nasasagot ka pa lang, tinatanong ka na ulit. Ano niya? Ginawa niya daw yung page niya at YouTube sa loob ng kulungan, hanep, mayor na mayor. Malaman lamang ko sa kulungan, isa kang ventilador. Tangina fan mode. Kakagamit mo ng word na metropolis, ika'y dinampot ng pulis. Tsaka yung pa yung ano, yung kung paano siya yung sa mga yung sa pag slant rhyme niya pa lang nung una, di ba? Yung putang ano, Ferdinand. Ayun, nakakatawa na. Tapos yung, ayun, mo, katulad dito, bagong angle na naman na nanggaling dun sa Moro Beats tas napunta sa pagkakakulong ni Zaki. Tapos yung transition, alam mong hindi lang siya basta-basta talon tayo dito sa panibagong angulo. Kumbaga malinis pa rin yung pagtalon-talon dun sa ibang angle, kaya ang lupit. Tapos nakakatawa, simpleng ano lang pero nakakatawa na sa kulungan isang electric fan. Nanahimik boses niyang parang poses nung meron ng Miranda rights. Wala ka imeg pag mo ige-eto please. Napapikit ano nakapi eto mes. Tigo yung tropa niya out so bitch. O di ba dama mo sakit kahit magbago Vicks. Ikay nababad sa puro slant at puro parang mo na rima. Ako effective, sobrang lupit na palong post ko si Enigma. Dahil sa puro wak mo na linya, waipek ka sa liga, tumpalpak masisiba. Kaya pa ni si Baby Jack kasi si Tito Jack mabisa. Dahil lalas Tito Jack. Pero lupit kasi, ayun, di ba? Nagpapaitang gilas na si Cripply round 1 pa lang. May mga rap skills na siyang pinapakita, kaya lupit. Kaya kahit maghanda kang todo sa akin, ikaw ay aking totodasin. Napula apoy mo sa aking hangin kasi sobrang lupit ko, di lang MC, pati mga hurado takot sa akin. Yun. Tsaka yung, di ba, yun, napaliwanag ko naman na tumigil-tigil ako. Tsaka yung sa round 1 pa lang niya yung panimula niya na binalikan niya yung pagkatalo niya sa Cebu. 'Di ba? Ang lupit na agad ng mga napili niyang atake doon na ang tumalo daw sa kanya isang buong division, tas kay Zaki yung rainy season, tapos yung simpleng angas lang na kung takot sa kanya si Sinyo, 'di ba? Tsaka yung kung di siya nalaglag sa isa buhay, sana si Katana yung kalaban niya, 'di ba? Ano kaya nga parang isang what if din yun na paano kung si Cripply yung nag-isa buhay finals. Sa tingin ko kasi last year sobrang laki talaga nung chance niya mag-champion eh. Isa talaga siya din sa mga trip kong MC kasi kakaiba. Tapos nung nakasama ko pa siya sa gubat nung mas nailalaw siya ng personal, putang ina kung ano siya sa battle, ganun di siya kaulit sa totoong buhay. Kaya ayun, malapit to si Crippling, pukoy ng inan to. Kaya ayun. Pero yun, sa tingin ko napaliwanag ko na yung sa round 1. Sa tingin nyo kung meron akong nalaktawan kasi nag-enjoy lang ako, tas ito yung unang nood ko, comment nyo na lang. Pero yun, pakinggan natin yung round 2 naman ni Zaki. Let's go. Ito naman, biglang transition to sa pukoy ng inang aggression type shit. Kaya let's fucking go, bro. Kulong angle na naman.
Gasgas na yan, dapat yung linya mo, lakasan mo. Kaya ako nakulong kasi hindi ako nakatakbo. Paulit-ulit na lang, kaya wala nang dating. Buti pa ako nakulong na. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, malaya pa rin. Let's go. Talk your shit, Kurt. Talk your shit. Tsaka dinadamay mo yung Moro Beats, panis ka kasi malupit yung producer. Tangina, hayaan mo sila maglakad, gusto nilang panisin yung Philippine Looper. Tapos, dinadamay mo pa yung movement nila, talagang napakakupal mo. Galit ka lang kasi lagi nilang tinitira yung mga magnanakaw na tulad mo. Game! Talk your shit. Daki na, ramdam mo agad yung gigil eh, no? Ako'y happy. GL! Ito pala yung tinutukoy mo na Humpty-Dumpty? Bitch! You're fucking ugly! Mukha kang Kuya Jobert na pinag-combine kay Haring Manggi! Out game! Tunay niyang pangalan? RBL! Ang cute naman ng pangalan, parang napakabait. Unang dinig ko sa pangalan, halatang nagpapapuwet. Eto ba yung mason? Mapusok tong nilalang. Huwag kang umaastang mason, baka masontok kita dyan. Kaya huwag kang mag-angas. Mag-behave ka ngayon. Kasi islant yung mga punch pero straight sa ilong. Kasi ako ay well prepared. Pinagandaan ang encounter. Sige ngayong ka mangulit, di na ako tatawag ng bouncers. Habol ko ay clear win at magwagi sa mission. Sa'yo masyadong risky katunggali mo, demon. Tsak mag 50-50 to pagbalik niyang Bicol kasi itong si Cripply, gagawin kong crippled. Tostado sigurado Linis nung ano eh, no? Yung malapit kay ano eh. Kay Zaki talaga eh, no? Linis niya magtugma. Kumbaga, mission. Kunwari, ang normal na tao magsasabi nung mission, Bicol. Di ba parang, ano siya eh, may, alam mong, pwede siyang maglapit ng tunog pero maririnig mo pa rin yung pinagkaiba niya. Pero pag kay Zaki kasi, parang sobrang smooth, di ba, nung papahinggan mo, ano lang. Just yung multi, ano din eh, nakakabilib din, kailangan din bigyan ng props yun na, ano, yung 50-50 pag-uwi ng Bicol. Mission! Sa'yo masyadong habol ko ay clear win at magwagi sa mission. Sa'yo masyadong risky katunggali mo, demon. Tsak mag 50-50 to pagbalik niyang Bicol kasi itong si Cripply, gagawin kong crippled. Tostado sigurado to sa champ ng sunugan. Malabo ka manalo panay kakaululan. Puro parody ang baon at walang kabuluhan. Hindi porket may reaction ay dapat na puntusan. Kasi napanood ko yung stream nito sa Dota. Nax, streamer na si Boplax. Ricky Maru yung gamit niya na hero, tas binilhan niya ng Lotars. Wala akong alam sa Dota. Dota bars! Sige, mag-push kayo sa mid ng kakampi, diretso lang. Wala pang clue yung mga weak, mga naive at engot yan. Ako'y Earthshaker, may aganims na sa tabi, tsetsempo lang. Wasak yung Zeus, pati yung creep, pag dagger in, tas echo slam. Ganda ng tugmaan pero, yun, kumbaga, isa din siyang, sa tingin ko, niche, kaya hindi din siya masyadong na-appreciate. 'Di ba? Kumbaga, pero kung sa tingin ko, kung alam ko yung Dota, mas triple siguro yung reaction ko doon kasi mas maintindihan ko siya. Pero yun, lupit pa rin kung paano niya tinugma-tugma. Pero yun. Wasa karir mo. Bars ko sobrang lalim, parang baha sa inyo. Dapat dito sinasalbahe, binabastos upang magapi. Alam mo kung bakit kayo binabagyo? Kupal kasi! Pero pinagtapat Upang kami magapi. kasi laglag kami sa quarters.
Ito'y expected match. Pero magkalayo agwat ng skills kapag chinek yung stats. Itong contender smash, you'll get dismembered fast. Para lalong samain, kakabitan ko sa lamin ito ng tempered glass. Natalo ko ng Sakto, quarters. di ba? Sakto. Sinangelam na yung Diyos, tas sinabayan pa ng ulan. Ikaw natalo ka ng quarters kasi yung letra mo kapos, tas sinayawang ka lang nung ban. Natalo to kay Ban kasi puro kahambugan, kaya yung banong to napatumba. Samantalang sumabay yung Diyos tsaka ulan para lang yung apoy ko maapula. Nung gubat, ang yabang niya masyado, parang di dinadaga. Overconfident si Gago, siya'y bilib sa hinanda. Kaya ayun, napagtripan itong si Creep, winalangya. Ika'y natalo lang ni Ban kahit hindi sinasadya. Kasi sanay daw siyang matalo sa di malaman na rason. Ulul, kapag natatalo ka, ang dami mong rason. Nung natalo siya kay Zayt, bias daw si Shay. Naninibago lang daw siya kaya nadali siya ni Fruz. Nung natalo siya kay Ban, dinaya daw ni MP. Tangina mo ka, napakadami mong excuse. Ibang tao sinisisi pag pumapalya tong Gago. Galawan niya kadire, sobrang wak ng pagkatao, mas ngumangawa pa lalo. Pwes, pagtapos mong mabadibag ng klaro, malalaman mo kung paano tumanggap ng pagkatalo. Kaya tong makapal mo kung paano palalo. Pwes, pagtapos mong mabadibag ng klaro, malalaman mo kung paano tumanggap ng pagkatalo. Kaya tong makapal mo ka, paglalamayan na ngayon. Huwag kang umasang umubra na katakda ka mabaon. Di ka na masasalba ng mga bars mong patapon at ngayon matatalo ka na alam mo ang rason. Ganda nung kung paano niya nilatag yung ender niya na yun, no? Bagamat di man siya masyadong malakas para sa mga tao, pero kung paano niya nilatag para masabi niya ng mas maayos yung ender niya. Kumbaga nilatag niya muna na ayun, nag-excuse daw si Creeply sa laban niya kay Zayt, kay Shay, kay Fruz. Tas ang dami mong excuse, di ba? Parang ang lupit. Yun, tas tangina yung ganyang ka agresibo tsaka ganyang kagigil na atake, putang ina, sobrang nakakapagod niyan lalo pagka yan, halimbawa round 1 pa lang tas sobrang todo na si Zaki. Pagdating niya ng round 3 tas ganyan pa rin yung enerhiya niya, nakakapagod na yan. Tapos tas parang ganun, medyo hindi pa kasing lakas nung reaction yung bumabalik sa kanya kumpara nung kay Creeply. Tignan natin kung paano magtutuloy-tuloy yung enerhiya ni Zaki dito. Siguro palagay ko sa round 2 medyo babagsak siya sa mga jokes, pero hindi ko sigurado. Pero yun, pero kung sa round 1 kasi parehas nilang binitbit yung estilo nila dito eh. Yung sa akin nakilala natin na ang gaganda nung tugmaan, tapos yun yung aggression na putang ina mo, magrarap ako ng magrarap dito, ganon. Yun yung dala ni Zaki. Pero sa kabilang banda, ang dala naman ni Creeply yung full package na estilo niya na magjo-jokes, magra-rap, tas susundot ng mga technical na mga bara. Yun yung style ni Creeply. Pero sa tingin ko mas nangibabaw kung paano dinala ni Creeply yung sarili niya sa round 1, kung paano niya pinakita yung style niya, kasi sa ganito labanan na to ng mga estilo eh. Kumbaga Creeply at Zaki, may mga similarities man sila sa mga ibabato na bara na pwedeng ganun, pero alam mo na magkalayo talaga sila ng estilo. Kaya ang lupit nung kung paano nila dinadala. Pero sa round 1 sa tingin ko mas nadala ni Creeply ng maayos yung estilo niya. Kaya painggan natin yung round 2 naman ni Creeply. Ginamit ko daw si Ricky Maru tapos nag-Lotars. Yung Dota bars mo, supot yung flavor.
Ikaw nga, nakita kita magdota, tinatango mo si Trent Protector. Ay, Kaya tinatango si Trent ang puta, Quelling Blade pare, puta. Di ba demonyo ka sa battle rap at gusto mong branding masama? O sige, dahil dyan, pag-usapan natin yung mga ngipin mo sa baba. O saan nga pupunta, pre? Sobrang pangit, sungki-sungki ng mga ngipin mo sa baba, Zaki. Pag kumakain ka ng burger, nakakailag yung patty. Nahihiya! 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 Sobrang pangit ng ngipin mo, kaya nahihiya kang ilabas. Yung mga ngipin mo sa baba, parang ngipin ni Kilan sa taas. Ang pangit ng ngipin mo, ang bobo ng dentista mo. Lahat kami dyan nakatutok. Ngayon sa ngipin kita inuga, dito sa angle ko yan nadurog. Kaya kung magre-rebut ka tungkol dyan, wala ka nang mabubunot. At alam nyo ba, Ngayon sa ngipin kita inuga. Kung magre-rebut ka tungkol dyan, wala ka nang mabubunot. Kung basta kung naranasan nyo yun ng bata na kasi kami dati wala talaga aming pere, kaya pagka 'di ba yung ngipin ng mga bata, pagka inuuga mo na siya, tas mga ilang linggo mo siya nararamdaman mo umuuga na yung ngipin mo, yung mga ano pa lang, yung mga pambatang ngipin, nararamdaman mo parang isang araw na lang mararamdaman mo medyo parang gumagalaw tong ngipin ko, tapos uugay mo, tas mga ilang araw mo siyang titiisin, tas hanggang ilang araw ugay mo siya ng uugayin, tapos pag malapit na siya, yun, itatali mo na siya sa sinulid, tas sa pinto, tas isasara. Kung naranasan nyo, kaya sobrang natatawa ako kasi nakaka-relate ako dun sa banat niya, pag uga, ngayon ka mag-uga, wala ka na mabubunot, di ba? Putang creepy to. Tas tatapon mo sa bubong para kunin ng daga. dream match ako ni Baby Jack Apparel. Feeling hustler pag December, source of income niya mag-carol. Gumagan bars, kala mo talaga ay meron siyang barrel. Nung natapat naman kay Yang Wan, puta bigla siyang nag-shower. Bouncers! Bouncers! Babakbakan ko to. Mas bitch ka ba kay Tony Fowler? Isa kang duwag tukmul. Walang magagawa yung bouncers pag ako nag-crowd control. Tong feeling old school kinawawa. Nung si Yang Wan andon, ikaw ay nagmukhang teenager kasi binata. Bars yun. Ikaw yung mga teenager kasi binata. Okay. Ikaw ay nagmukhang teenager kasi binata. Bars yun. Putang ina mo, dream match mo to. Kala mo papalag ka sa level ko? Kaya tayo pinagtapat ni Enigma para dagdagan mga basher mo. Tingin mo, kaya mong sumabay gamit supot mo ng kataga? Tanga, di tayo pantay, parang mga ngipin mo sa baba. Yung slant rhyme, si Harlem, dati niya pa yung ginagawa. Delivery mo parang batas lamang na mas pinasama. Gumagaya ka lang, tang ina ka. At ang aking napuna, hawig mo style nila, pero anak mo di mo kamuka. Ito Di mo na naman kamukha siya. yung anak mo. Baka tatay nun, ibang tao. Buti pa kami ni Plasma, medyo hawig kahit di kami magkaano-ano. Nung buntis ba yung asawa mo, hindi ka naghinala? Puta, Tagalog ka, tas anak mo mukhang Bisaya. Hindi mo ma-post, kasi di mo kamukha yung anak mo. Mukha kang naloko, brother. Sa family picture nyo, yung anak mo mukhang photo bomber. Pag-uumpugin ko ulo nyo mag-ama hanggang dumanak yung dugo para pagpatay na kayong dalawa, pamilya pa rin buo at congrats, magkamukha na kayo pag parehas na kayong bungo. Solid kung paano sinimulan na i-set up niya na hindi magkamukha, tas biglang bumagsak na papatay niya, tas magkamukha na kayo pag pareho na kayong bungo. Lupit nun. Isa din sa style ni Cripply na yung mga ganito, yung biglang
out of nowhere na mga personals tapos effective, 'di ba? Kita naman din natin 'yun sa laban nila ni Mzite noon. Tapos ngayon ito na naman kung dadaanin niya sa patawa tapos biglang tignan mo, 'di ba? Angas noon ng putang magkamukha na kayo pagka parehas na kayong bungo, 'di ba? Tapos yung sa simula niya pa lang, binabalikan ko na ngayon kasi madalas nakakalimutan ko na yung mga sa pagtapos na yung round nila, yun, sa kung paano niya tinira yung sangipin ni Zaki, di ba? Nakakatawa yung kung ano yung ngipin mo sa baba, yun yung ngipin ni Kilan sa taas. Kaya nakakatawa yun. Tapos yung sa bouncer, hindi ko pa napapanood yung laban ni Zaki na yun, pero dahil nabanggit niya din yung bouncer na parang basta may binanggit din sa akin na bouncer sa round 1 kaya parang na-connect ako na lang din. Pero yun, lupit kasi tingnan mo, ang dami pa rin yung angulo na nagagamit kay Zaki. Tapos ewan ko kung anong ilang minuto siya bago pa matapos yung round niya, pero ang dami niya nang naiikot na mga angulo. Pa rin buo at congrats, magkamukha na kayo pagparehas na kayong bungo. Di ba tinalo ka ng bagyo? Ang battle weather lang, sabi ni Kuya Kim, huwag kang sasapaw. Bars ko mas pulido pa kay Gretchen, sa'yo parang Julius, sobrang babaw. Delivery mo, sing OA ni Karen Davila nung may ka-birthday siya. Nasa YouTube yung evidence. Utak mo sing liit ng atom, wala kang intelligence. Talino ko, Noli Di Castro, galawang vice president. Fuck anime, panis katol sa TV Patrol reference. Nagsimula sa weather eh. Tang inang tong hype na. Mahilig ka man dami ng asawa, ng anak, ng patay? Pues ngayon ka mapapasubo kasi ngayon tuturuan kita kung paano magkapuso. ABS no kapuso eh. Dapat sa'yo igan na parang Arnold Clavio. Alam mo, Dapat sa iyo igan na parang Arnold Clavio. Ito, sa tingin ko, ito nakadepende na sa karakter yung mga gantong klase ng bare, di ba? Kung isipin mo ibang tao yung magsasabi nun, sa tingin ko walang matatawa. Di ba? O, di ba? Sa tingin ko walang dapat sa'yo matatawa dun. igan na parang Arnold Clavio. Lamon to parang si Mel magtatapos sa tiyang ko. Lamon to parang si Mel magtatapos sa tiyan ko. Magbuhat man ng bangko, yung Tapos reaction, diba? ko malinis. Ngayon yayariin ka ng kailong ni Mike Enriquez. Ikaw na yung ulo ng balita pag pinugutang kita hudas, tinitiyak kong ikaw ay todas at di ka mahanap ng iyong kapamilya sa loob ng 24 oras. Tingin ko yung mga ganong atake ngayon sa panahon ngayon, hindi nuubra kung di nakadepende sa karakter mo, di ba? Tsaka ang maganda ay Creeply kasi tumatalon-talon yung atake niya sa nakakatawa tapos biglang parang pwede maging seryoso. Yun nga, limbawa yung sa binanat niya ng gusto yun sa kapamilya tapos sa kapuso tapos dapat sa iyo igan, di ba? Parang Arnold Clavio, di ba? Kumbaga nakakatawa yun eh kasi putang inang tugmaan yun, di ba? Pag sa iba, sa tingin ko talaga walang magre-react doon o kaya isipin corny, pero kasi kay Creeply may karakter siya na pwede siyang manggago kaya nakakatawa pa rin yung pag-atake niya. Lupit nun na kung paano niya nagagamit yung karakter niya. Ang ganda. Tapos biglang tatalon dun sa Lamon. Tapos para si Mel mapupunta sa tiyanko. Tapos yun, yung hindi ka na mahanap na loob ng 24 hours. Yun, ang lupit pa rin nung round 2 ni Creeply. Ang galing nga kasi kung san-san pa ring angulo napupunta pero pasok, tsaka ang dami niyang angulo, tas kaya mapapaisip ka sa round 2 kung ano pa yung pwede niyang magamit. Kaya yun,
Solid sa tingin ko naman na paliwanag ko yung sa round 2 niya. Pakinggan natin yung round 2 naman ni Zaki. Let's go. Ako ang pinakamahirap Ay, mong hindi ko kalaban pala. na di mo sukat akalain. Kala ko tapos na. Tiniti- Oh, tapos na. O, di ba gumanon na eh, di ba? Ako ang pinakamahirap mong kalaban na di mo sukat akalain. Tinitiyak kong mararanasan mo pa rin yung finals dahil sa akin. Sa pagsulat man magsipag, tingin ko pa rin sa'yo pagkain. At pagtapos kitang i-body bag, bawian mo na lang din ako sa judging. Solid round 2 ni Creep. Round 2 ni Zaki tayo. Ang ina! Baon ng hininga mo, yung mga banat mo, pakiayos! Tanginang taga Bicol to, yung hininga amoy piatos. Nandadamay pa ng anak, tangina, walang ya. Galit ka lang kasi tangina mo, yung papa mo patay na. Magre-rebat na naman na nabuhay yung tatay niya. Oh, nadamay papa niya. Baka magtanim ng sama ng loob. Huwag ka mag-alala, hindi niya naman ito mapapanood. Okay ng ina mo. At least yung anak ko, boy pa. Oh. Yung papa mo, skeleton. Skeleton. Anong feeling na walang magko-congratulate sa'yo? Pag uwi mo, kwarto rekta na. Napanood ko yung freestyle session nito. Sabi niya, kami ay nagsa-cipher. Ako ay parang carnivore na tiger. Shit, carnivore na tiger? Di ka ba nahihiya niyan? Putang ina ka, may tiger ba na vegetarian? Nag-reference ka pa ng tiger, hayop ka. Squammy ka masyado. Pues, dito sa ating battle malalamon ka, ako'y carnivore na tao. Sabi niya si Caesar daw, gorilla. Ako'y disagree doon. Madalas na mali mga linya nitong malakiyang ilong. Si Caesar, hindi yun gorilla, tanga chimpanzee yun! Yung difference ng chimpanzee at gorilla, di alam. Talagang negative to. Porket nakapag-flip top, kinalimutan mo na lang yung mga relatives mo. Kasi siya si Quiply, ang may-ari ng Quip and Cat Clothing. Tangina, Quip and Cat Clothing? Yan yung drip na pang bonjing. Ano, Baby Jack versus Quip and Cat? Yung Baby Jack, positive mga rating. Yung Quip and Cat, walang printer ng waybill. Pero congratulations. Ako din wala eh. Naging businessman ka na. Yeah, magkano presyo ng damit na pantanga? Kasi ang dami daw umorder. Yung business niya napabilis. Sold out ka agad kasi 10 pieces lang yung na-release. Bukod sa pagnanakaw, may iba ka rin palang diskarte. Grabe pagkahasla. Tangina mo, yung clothing brand mo, walang Shopee at Lazada. Sa Facebook lang nagmamarket. Same. Antibay par. Mapaghahalapaan mong walang BIR. Pagka naglaba kami ni Zaki, di niya na pwedeng i-angle sa akin to. Inang clothing yan, illegal. Baduy design at mismong brand, kaya lugi umorder. Yung pangalan, Quip and Cat, kasi pussy yung owner. Mga banat pa na sheep shot, walang substance, walang impact. Ako yung harang mo sa flip top, matatawag mo tong creep black. Gusto ko lamang na i-bring up katangahan niya at mishaps, yung bakla niya na si Kit Kat, ninakawan niya ng whip craps. Ito ba yung tinatawag yung new era ng rap? Ilang piraso na nanakaw mong new era na cup? Mahilig ka magnakaw, tama na kakapanggap.
Uminit yung pangalan, kakanakaw mo ng hats. Walang laman mga punchline nitong hipokrito na clown. Mga banat mo pantambay, hindi mo deserve yung crown. Title ng reaction videos niya, basihan ng bawat break it down. Wala talagang original sa gagong to, masyadong papansin. Pati ba naman title ng reactions mo, ninakaw mo lang rin? Kala ko nung una it's a joke. Ganda ng kung paano nilalatag ni Zaki yung argumento nung sa pagnanakaw, tapos nababagsak na may ginagamit siya na proof, di ba? Kaya yun, ma-appreciate mo din siya. Tapos yun, tugmaan pa rin, ang lapit pa din. Tsaka kung paano niya sinilip yung sa clothing ni Creeply na walang ganto, walang ganyan, na nagpapatunay na mas ang gusto niyang sabihin, ayun sinasabi niya mismo na mas maayos, mas malinis, tsaka yun nga, lahat konektado pa rin sa nakaw angle na ginagamit niya kay Creeply. Kaya so Ayo'y pinagtitripan. Pero tigas mukha tong si Bugok, lalong pinanindigan. Walang sariling discarded estilo, di dapat ugalangin. Pati pag-stream ng reaction videos, ginaya mo lang sa akin. Kasi few hours pa lang naka-upload, nila live stream na agad. Nakakadiring style. Nanlilimos ng super chat, sa review pa dinidisguise. Sinamantala yung pagnanakaw, di man lang naghihintay. Simut hanggang huling patak, ang tawag dyan ay milk it dry. Kanyang galawan katagalan halata na nag-decline. Mga banat sobrang babaw, di kailangan mag-deep dive. Kaya tong creep nyo, kill to pag nag-beast mode. No mercy, maka-beef to, walang peace talks. Malas neto sa akin siya na itapat. Dihado na yung copycat. At ngayon yung masasabing it's a rap, kasi binalot na sa body bag. Mga pagkakaintindi ko, mga pangalan yun ng mga ang reference na ginamit niya, pangalan ng mga reaction videos ng mga ibang MC. Yun, nagsimula siya sa Milk It Dry, kay Akata, yung Peace Talks kay Pistol, yung Deep Dive kay MZite, tapos yung Isa Rap, yun yung kay alam ko yun yung kay Lanceta. Yeah, ayun. Yun yung ginamit niya. Decline. Mga banat sobrang babaw, di kailangan mag-deep dive. Kaya tong creep nyo, kill to pag nag-beast mode. No mercy, maka-beef to, walang peace talks. Malas neto sa akin siya na itapat. Dihado na yung copycat. At ngayon yung masasabing it's a rap, kasi binalot na sa body bag. Malas nito sa akin na tapat. Dihado na yung copycat. It's a rap. 'Di ba yung body bag? Ang galing pa rin ng pagkaatugma. Kumbaga minsan pag di mo nag-gets yung reference, katulad nung sa tingin ko hindi lahat na gets yun, na parang iisipin mo na lang na baka isipin mo na walang laman, nag-rhyme scheme lang siya o tumutugma lang siya. Pero yun, may mga pagkakataon pa rin na ganun, na may mga nakapalaman na mga iba't ibang reference o angulo na ginagamit si Zaki. Yun, sa tingin ko tong round 2, sa tingin ko kasi yung round 1 ni Creeply mas malakas pa rin sa round 2 niya. Parang so far yung pa rin yung pinakamalakas na round sa buong battle na to. Tapos sa round 2 medyo yun, parang Creeply pa rin naman, pero mas may dating o mas may parang dahil sobrang lakas nung round 1 ni Creeply, tapos nung round 2 niya medyo parang hindi kasing lakas nung una niyang round. Parang para sa akin tumatapat nung konti yung round 2 ni Zaki, pero pwede pa ring masabi na kay Creeply yung round 2 na yun. Ganun. Kasi kung pwede mo siyang ikumpara na lang sa dami ng angulo na nagagamit ni Creeply, tapos yung kay Zaki yung sa angle na magnanakaw, 'di ba? Parang
kung di ako nagkakamali na nabanggit niya na din yun nung round 1 pero hindi naman niya binabaran yun, pero nung round 2 doon siya nagbabad. Tapos yun, na-appreciate ko din yung sa mga reaction videos na reference, pero tignan natin kung paano naman sa tingin ko babanggitin din ni Cripply yung sa ano niya itong reaction video kasi pareha silang kaya ba lang old god sumabay sa content, di ba? Yun, para kaming naka Spider-Man meme ngayon. Pero yun, tsaka props din dun sa rebuttals ni Zaki dun sa tatay. 'Di ba? Ang ganda nun. Kala ko papunta na yung skeleton din dun sa bungo na sinabi ni Cripply. Tangina, mas maangas sana yung kung na-connecta niya pa yung skeleton sa bungo. Pero yun, lupit din nung rebuttal niya. Kumbaga rebuttal na sinaktan mo, sasaktan din kita, 'di ba? Parang hurt people hurt more people, 'di ba? Kaya ayun. Pakinggan natin yung round 3 naman ni Cripply. At ngayon yung masasabing it's a wrap kasi binalok ka sa body bag. Linis talaga ito magmani sa akin. Yun, 'di ba? Ayun, pagod na yung mamaya. Sige. Tanginan to, Sabi- pinagtatanggal. Gago, yari ka pare. Yari ka sa akin. Sige. Tanginan to, pinagtatanggol niya pa yung hindi niya kamukhang anak. Huh, kahit ipagtanggol mo yon, magiging kamukha mo lang yun pag pinotoshop. Tas nagnakaw daw ako ng whip cup. Sabi nito ni Ulupong, panis ka sa akin kasi ako nagnaka. Tangina kasi nito, nandidistract no? Tapos dinamay mo yung tatay ko, patay na daw. Lately mo lang nalaman, kaya naman pala grade 3 lang yung kalaban. Tangina nito, nandidistract Alam mo kung gaano ka kabobo sir at gaano ka palpak? Sa Slack 1 versus Plaridel, binoto mo si Slack. Bago ka pa lang nun, sangkot ka kagad sa lutuan. Sa bagay, ganyan sa liga mong pinagmulan. Di ba tropa mo hurado nung quarantine, kaya kampyong ka ng sunugan? Ay, nagka-title ka pala nung mayroon pang COVID ransom? Haba, pamilyar to ah. Tangina mo, pandemic champion! Sa banat niya si Looney Panay, tas tong sapot galing-galingan. Kaya lang si Looney Panay, kumikirot yung tagiliran. Di ako sa'yo nasisindak, wag kang panay sigaw, shut up. Ang pinaka nakakatakot sa flip top ay ang Cripply na may CapCut. Kahit marunong ka mag-bars, mag-jokes, o kahit nagmumulti pa, wala pa rin pinag-iba, tangina content lang kita. Next angle ko'y predictable, pero maaaning ka man. Ikaw ay Monkey Zaki Boy na tulad din ng iilan. Yung latest niya na pagkabopol, kala makakaligtaan. Eto na yung Humpty Dumpty tol, kararating pa lang. Alam mo bang si Humpty Dumpty Zaki itlog na pula? Di ba guys, tama? Sarap mong kwentuhan ng balagbag kasi mukha kang naniniwala. Putangin to, in-overthink yung itlog na si Humpty Dumpty. Pambat! Ano nyo? Putangin to, in-overthink yung itlog na si Humpty Dumpty. Pambatang linya yon, kayang magets kahit ni Dabby. Nung nag-bungee, jump si Humpty, may lubid daw, di magkakrak, hindi tatama sa lapag. Gusto mo makakita ang itlog na basag? Putang ina mo, bumuka ka, tatadyakan kita sa bayag. What the fuck? Napakatanga mo tol sa mga lines. Utak mo, munggo yung size, tugmaan mo, di precise at kakaslant. Di mo na alam basic nursery rhymes. Tangina, overrated daw si GL. Sabi sa review niya na latest, bobo ka na nga mag-reaction video, dinamay mo pa si Apex. Sabi ko Di na ako content papayag na laitin creation. nyo ang pinakamaangas na introvert. Tuwan-tuwa yung mga glazers Nananahimik dyan. tol si GL at hindi niya yun deserve. Subukan mo yan sa tulad kong sa Sokmed extrovert, i-edit kitang kinakantot ni Plaridel at Larry Bird. Inang yan, di ba? Pak. Mga linya na ito.
Tugma, pero tangina, pasok pa rin eh. Di ba kanina, walang iba-iba, body bag din. Eh! Ako'y no mercy, parang mercenary. Hindi ka deep, meron kang diferensya. Panay embedded words. Tas tingin mo doon, punchline, di ba? Tingin mo meron kang tira, tanga di ka nagmarka na parang black eye ng niga. Nag-jiu-jitsu ka pala? Kahit sa gym ka magbatak, tingin ko sa'yo kon yung demure. Marunong ka man mag-lock, sa akin di ka pa rin secure. Matuto ka man ng arm lock, leg lock, ankle lock, laka pa rin sa bad boy repa. Kasi pag ako nag-lock, putang ina, parang John Lloyd sa ina. Tingin ko sa'yo mahina, lakang utak, bitch, sulatan mo wake up post. Yung estilo mong laos, di pa sasapat sa boss. Kasi you lack skills, parang pulis kiboy paos. Tas magyayabang ka sa akin na you lack skills. You lack skills. Kinulong, 'di ba si J Skills. skills, parang pulis kiboy paos. Tas magyayabang ka sa akin, nakalakala mo kaya mo ko, iho? Patawa ka ba, amigo? Gusto mong rat-tatat o sa pang-rap, babrado, eto magdamagli ka dito. Game? Lakong pinipili-pilipiti, mga liig, kahit pila-pila ibibitin, pati warik pa. Sila mga di nakakabilib, kalakalabanin ako'y napakadali baliktad. Natutukan lang, alam mo malupit na, malaki kang patawa, tsapusit ka, puta, bawat flow may punch, wala man Malaki kang patawa, malatya pusit ka, tong slang, pero sa akin tatagilid ka, ha? Malaki kang patawa, tsapusit ka, kabilib, kalakalabanin ako'y napakadali baliktad. Natutukan lang, alam mo malupit na, malaki kang patawa, tsapusit ka, puta, bawat flow may punch, wala man tong slang, pero sa akin tatagilid ka. Sige, pumagitna ka pa, ulul, gusto mo pa? Sige, lika, iha, zaking bida, kain sakin, parang pika, aking pina, pakitandi ka, papandiin na sa liga, minamaniyang, mga mahinang walang tira, ay maiiwan, o teka repa. Aba di mo pansin na sabog ka pa rin, take note, flow, di na meta, tangina ka! Papalaga pa ba ka pa din, flow, di na meta, di ba? kapag ako na nagpabaga ng kataga? Mga ngapa ka ngayong napasama ka, bigla ka napasama. Lalaga pa ka sa bababawat bagsak ng dila malala. Kung karapat-tapat ka na makatapat at tatangin na mo ka na pa! Malala kung mga ngapa ka ngayong napasama ka, bigla ka napasama. Lalaga pa ka sa kapag ako na nagpabaga. Tsaka yung yung alam mo talaga na pinagandaan niya, yung breathing control, yung pagtigil nung mapapasama, pagkabatak nung hiningi, pasok ka agad. Mga ngapa ka ngayong napasama ka, bigla ka napasama. Lalaga pa ka sa bababawat bagsak ng dila malala. Kung karapat-tapat ka na makatapat at tatangin na mo ka na pa! Kung karapat dapat ka na makatapat at tatangin mo ka dapa, di ba? Kung karapat-tapat ka na makatapat at tatangin na mo ka na pa! Hindi lang malala kung mga ngapa ka ngayong napasama ka, bigla ka papalaga pa ba kapag ako na nagpabaga ng kataga? Mga ngapa ka ngayong napasama ka, bigla ka napasama. Lalaga pa ka sa bababawat bagsak ng dila malala. Kung karapat-tapat ka na makatapat at tatangin na mo ka na pa! Solid men, apakahirap nung ganung mga ganong style kasi konting madulas ka lang na konting mawala ka lang dun sa linya nung pag kunwari may mabul ka lang ng konti, pwedeng masira yung buong momentum tsaka yung lahat ng linya na yon, kaya pwedeng kumbaga yung mga ganong atake high risk high reward. Pagka nadapa ka, sumemplang ka habang nagrarap ka doon, pwedeng yung momentum mo tsaka yung yung anticipation ng tao mawala. Pero pag naibitaw mo naman siya ng sobrang linis katulad nung ginawa ni Cripply doon, putang ina, sobrang lakas noon, tsaka ma-appreciate mo talaga kasi ang haba nung pinanggalingan niya na flow, tapos biglang kasi yung mga tao, tang ina, tuloy-tuloy pa rin, ang lupit pa rin, hindi pa rin siya nagkakamali. Kasi pag ganun, sobrang linis, parang inaantay ka na lang nila minsan na magkamali ka para tangina mo, ganyan. Pero yun, sa kanya, sobrang linis na. Tapos yun, alam mo talaga na pinaglaanan niya talaga ng panahon. Kasi yun nga, yung sa breathing control, di ba? Minsan kahit nga walang flow, pero pag alam mo na may mga linya ka, nakakapusin ka, pati yung
pati yung tigil kung saan ka hihinga, minsan kailangan mo din kabisaduhin yun eh. Pagka alam mong ang haba nung pag-atake mo, 'di ba? Tas sa practice mo, alam mong may posibilidad na kapusing ka nito sa live. Kaya pati yung paghinga, kung sang salita matatapos yung hinga, dapat doon ka talaga hihinga pag sa mismong battle na, tsaka sa pagpa-practice dapat kailangan mo ding kabisaduhin kung saan ka titigil. Tas yun, 'di ba, makikita mo sa kung paano ginawa ni Cripply yun dito, na putang ina, alam niya kung saan siya titigil doon. Kumbaga, breathing technique, ano na yun eh. Hinokami yun. Saktan nila malala kung mga ngapa ka ngayong napasama ka, bigla ka napasama. Lalaga pa ka sa bababawat magsaktan nila malala kung karapat-dapat ka. Ayun, kasi Ngayong tuloy-tuloy yun eh, di ba? Kung pagka, bigla ka napasama. di ba, kaya kailangan niya ng medyo mas mahabang hininga pa kasi Lalaga pa ka sa tuloy-tuloy. bababawat magsaktan nila malala kung karapat-dapat ka na makatapat at tatangin Di ba, yung malala, wala nang tigil yun, kaya kailangan niya ng ano. mo ka na pa. Magsaktan nila malala kung karapat-dapat ka na makatapat at tatangin mo ka na pa. Kung karapat-dapat ka na makatapat at tatangina mo ka dapa! Kung karapat-dapat. Solid. Tsaka yun nga, sinabi niya na hindi na meta yung flow, pero kasi kung mapapansin mo, parang halos si Cripply, si Poison na lang din yung mga madalas mag-flow, pero sa paano ni-utilize ni Cripply yun dito, putang ina, ma-appreciate mo talaga. Ng Panama sa karmas kong sukbit, ika-YouTuber, pero sa karir ko, I don't need yat yayariin ka ng streamer, that's why I show speed. Isa ka lang pala tutuin. yun. Supot pa yung mga dura mo. Tingin mo kaya mo kung ibadibag mo yung mukha mo. Kahit ikaw pa'y titulado, sa akin pa rin bugbog sarado, at matatalo lang ako kapag isa si Sinyo sa hurado. Fuck you, Pedro! Suck your shit! Suck your fucking shit, huh? Yun, round 3 ni Cripply, sobrang solid. Sa tingin ko, lamang siya ng konti sa round 1 niya. Kasi yun nga, katulad nung madalas kong sabihin pagka nagre-reaction video, na natutuwa ako dun sa mga angulo, sa mga banat na parang nakasalamin sa isa't isa, na parang magkasabay silang sinulat, na ayun, nung round 1 kasi ni Cripply, 'di ba? Kumbaga siya yung nag-set ng standard. Kumbaga walang pinanghugutan. Pero nung ayun na, kalagitnaan na ng round, tapos round 3 niya na, yung pinanggalingan nung round 2 ni Zaki, na yung question na yung pagiging content creator ni Cripply. Pagdating nung round 3, na yun din yung mismong banat ni Cripply tungkol din doon, parang ang dating niya, nadodoble yung impact, kasi para siyang nagiging rebuttal, kaya sobrang lupit na yun yung mga nakakatuwa talaga mga pangyayari. Kaya yun, I mean, expected mo naman na hindi papalampasin ni Cripply yung angulo na social media. Ang swabe lang kasi sa round 2 binanat ni Zaki, ta sa round 3 ni Cripply napunta. Kaya yun, sobrang solid. Pero pakinggan natin yung round 3 ni Zaki. Tangina, ang lupit nung round 3 ni Cripply, lalo yung sa flow na kung karapat dapat ka na makatapat, tatatang ina mo ka dapa. Tangina, lakas nun ah. Ayun, uga talaga dun. Buhay pa ba mga people? Tama na! Chakra ng Bicol. Nice one. Pasok yun. Tangina to. Tapos dinadamay mo pa yung pagtatraining ko ng jiu-jitsu? Pues, magagahasa ka ngayon. Yun, di ba? Ayun pa pala. Sorry, Zaki. Pero yun, yung pa pala, yung isang angulo na naigot din ni Cripply, yung sa, bago ko marinig yung rebut niya, yung
arm lock, hindi ka secure, tapos yung Shaina, 'di ba? Isang panibagong angulo na naman na ng ginamit. jiu-jitsu? Pues, magagahasa ka ngayon. Iahag kita sa back, tapos katawan mo ilalak, tapos kakandutin kita pa ganun. Ano, testing? Sige, ano? Ako, nirhyme ko yung condolence at chocolate. Eto, nirhyme niya yung 42 sa indigo. 42 sa indigo? Ang tindi mo sa liriko. Dapat ginawa mo na lang 22 para pwede mo ipagtugma sa indigo. Tinugma niya rin yung conductor at magmaktor. Isa lang ang opinion ko dun, ang wakngon. Lazy rhyming armas mo, panay lang punchline na simple. Conductor at magmaktor, ano yan? Slant rhyme ng Bicol? Ikaw yung mason na sobrang whack, lahat ng battles mo walang art. Sobrang cheap mo mag-construct, lahat ng projects mo substandard. Master of Sobrang cheap mo mag-construct, lahat ng project mo substandard. control. Mangmanipula kapangyarihan. Kaya di nyo halatang mali na ang pangangatwiran. Sabi mo, chicken yung PM3? Nalito lang ang karamihan. Pero alam ko dahilan kung bakit siya nagkamali dyan. Kasi yung mang-inasal, hindi niya pa nakakainan. Kaya dapat sa mga reference... Naalala ko kwento nun ni Creeply. Kasi ako parang after ata nung battle nila ni Bano pagkatapos na, yun nga, sa PM3. Kumbaga, alam din niya, kung tama ba yung pagkakaalala ko, alam din niya na mali yun, pero nung pinarinig niya sa mga tropa niya, parang lulusot, di ba? Pero yun, di ba? Ganun nga yung nangyari. Pero, ayun. Kasi di ba, hindi naman tayo madalas umorder ng barbecue dun sa Mang Inasal. Kadalasan talaga in-order natin yung manok kasi ayun yung solid, kasi ayun yung malaki. Tapos, only rice, di ba? Pag yung barbecue kasi ilang peraso lang, ubos na yun, di ba? Tsaka, yun. Ano ba? Ano ba yung sasabihin ko ba? Baka maaalala ko na lang din. Yun. Maganda sana yung silip ni Zaki doon sa yung sinasabi niyang style ni Creeply, yung lazy rhyming daw. Sa tingin ko, ano din siya, magiging effective siya kung sa mas maagang round niya siguro nalagay yun, di ba? Yung parang kasi nung round 1 ni Creeply, parang sinisita ni Creeply yung minamak ni Creeply yung slant rhyming ni Zaki. Kung sa round 1 siguro ni Zaki nalagay yung konsepto na yun o idea na yun, mas may impact, tsaka yung dating niya parang rebuttal, di ba? Kaya Sa wak na linya mo, palitan. Dapat nire-reference mo lang mga nakakainan mo. Parisan! Puro lamang yung pintas kaya napapag-iwanan sa makalumang approach. Dapat dito binabash kasi puro katangahan at kagaguhan ng post. Pero binoboto yan ng judge kahit puro parody tsaka basura na jokes. Ganyan naman dito sa Pinas, magnanakaw madalas nakakakuha ng votes. Kahit sa pagiging unpredictable, dihado to, dilalamang to sa akin. Ako'y mas unpredictable pa sa Indianong bigla ang tumatumbling. Aking lyrics sa 3 minutes ko pinilit i-compress. Kung feeling mo may chance mag-isip ka ng konti. Ngayon basag ka para kang sumindi ng chonke. Aking punches, parang Francis Ngannou may infinity gauntlet. Itong si Creep, Ngannou may infinity gauntlet. parang Francis Ngannou may infinity gauntlet. Itong si Creeply Linis, naging no? alipin ng sok. Ngannou basag ka para kang sumindi ng chonke. Aking punches, parang Francis Ngannou may infinity gauntlet.
Itong si Cripply naging alipin ng SOCMED. Puro photograph, hindi man lang nanghihinging consent. Puro lookalike, ganyan kanyang napiling i-content. Puro brain rot, galawan niya pang skibidi toilet. Dinamay stepdaughter ni Zayt. Walang habas bibig niyan. Dinamay anak ni MP3. Tatay ni Acer. Talagang damay si Bilyan. Mahilig ka man damay, dapat sa'yo sapukin. Kung mahilig ka man damay, tang ina mo ako rin. Di ba pangalan ng papa mo, Ronald? Hi, Sir Ronald! Tang ina mo, pango! Ngayong gabi, gusto ko sanang magbahagi ng secret. Yung papa neto kahawig ni article clipped. Pero balita ko, patay na siya. Condolence. Siya daw ay nahirapang huminga. Suffocate. Pocket. Di ba nakikinig siya ng rap? Ayaw niya kay Kendrick. Gusto niya pang gangster daw. Ayaw niya sa mainstream kaya andun sa underground. RIP sa iyong ama! Kala ko yari ako sa'yo. RIP sa iyong ama! Alam kong binabantayan ka nun kahit siya'y na maalam na. Malamang madalas na napapanood ka nun pag tamang Cyril Manabat ka. Kasi sobrang sama ng batang to. Kung may papalit kay Satanas, tsak qualified ka. Kamamatay pa lang ng papa mo, binenta mo na kaagad yung mountain bike niya. Grabe to, hindi man lang nakapag-wait ng couple days. Yung mountain bike pinost agad sa Facebook Marketplace. Oo, control mo ang crowd. Nahihypnotize lahat sa'yo. Pero di mo control ang crowd. Pagdating sa lines lamang ako. Kaya wala na tong palag. Matalim yung rhymes at bara ko. Magpapatalo lang ako kapag nabalik mo bike ng papa mo. Solid. Ayun nga, dahil yung round 3 ni Cripply sobrang lakas pa din kahit pumalag si Zaki sa round 3. Kumbaga parang pwede mo pa rin siyang gawing argumento na hindi pa rin sapat ba yun para tabunan yung round 3 ni Cripply. O kung manalo man si Zaki ng Gaybla sa round 3, matapatan niya ba yung round 1 at round 2 ni Cripply? Yun pa rin yung pwede maging debate doon. Pero ano yun, lupit din nung bandang last part na nung round 3 ni Zaki. Yun, katulad nga nung sinabi ko kung sa mas maagang round niya sana nalagay. Kasi 'di ba, ayun nga na personal din si Cripply. Hindi naman niya yung anak ni Zaki, 'di ba? Kumbaga kung nagdugtong sana yung rebuttals ni Zaki about doon sa patay na tatay ni Cripply nung una, tapos doon sa round 3 niya na same pa rin yung atake. Kumbaga mas effective sana sa tingin ko yun. Tsaka sa tingin ko mas may chance na pumalag siya sa kabuuan ng battle. Ayun, kumbaga round placement lang din kasi sobrang lakas kasi nung round 1 ni Crip. Kung yung tas yung round 3 niya ganun din, tapos natapat na yun yung pinakamalakas din na round ni Zaki. Kumbaga nagpupukpukan yung parehong round nila doon, pero may masasabi mo ba na mas malakas na yung mga naunang round ni Cripply para manalo? Pero yun, overall solid na laban, style clash siya. Tsaka props kay Cripply sa masterclass na pinakita niya. Masasabi mo talaga na complete package, may jokes, may bars, may multis, may rap skills ng ina, sobrang lupit. Tsaka props din kay Zaki kasi pumalag siya. Yung ibang mga MCs pwede nang mauga dun sa pinakitang round 3 ni Cripply, pero naribatan niya pa rin ng Chakra ng Bicol. Yung mga ganong rebuttals lang, di ba? Putang ina,
ang lupit na nun, kaya solid. Tapos yung tawag dito, yung enerhiya ni Zaki na from round 1 to round 3, kumbaga hindi mo mapapansin na humina. Tangina, sobrang hirap nun, men. Lalo pagka yung katulad niyan, sobrang lakas ng reaction kay Cripply, tapos kay Zaki, sabihin na natin na hindi masyado. Kumbaga nakawala ng gana yun, na minsan na binibigay mo yung todo tapos parang wala. Pero siya, tangina, tinuloy-tuloy niya pa rin hanggang uli, na kung paano niya sinimulan, ganun pa rin. Kaya props kay Zaki. Tangina, sobrang gandang laban na ito. Sulit yung pag-aantay ko na panoodin. Kaya ang lupit, ang ganda. At yun, check nyo pala yung ito, comment kayo kung ano yung mga gusto nyo pang panoorin na laban, o kaya kung ano yung mga gusto nyong gawa natin ng reaction video. Parang gusto ko magsimula na ulit na maglaro para masubukan talaga yung kapasidad na itong laptop na to. Pero yun, bukod doon, sa parating na March 21, may event yung Flip Top. Yun yung unang beses ng Langit at Lupa tournament. Kaya sana makapanood kayo ng live. Supportan nyo yung mga bago. Marami dyang mga, yun, kagaya ng sinasabi ni Boss, dyan din naman nagsimula yung mga idol nyo. Kaya bigyan nyo ng pagkakataon, kasi lahat gusto magpaitang gilas at lahat gustong makuha yung attention nyo para maipakita na magagaling din sila. Tapos yun, isa buhay, nilabas na yung bracket. Sana suportan nyo. Kita-kits ulit. Muli ako magbaba sa Ali sa isa buhay 2026. Kalaban ko isa sa veterano, si Sir Goriong Talas. Kaya yun, tangina, solid na laban to. Kita-kits tayo, suportahan natin kung ano mga dapat suportahan sa mga MCs, lahat ng ginagawa nila. Suportahan natin ng Flip Top. Manood ng live, iba pa rin pag live, at suportahan natin mga bago, suportahan natin lahat ng mga motherfucking MCs. At yun, maraming salamat. Ako nga pala si Raf yan, at ito ang Raf Said. I'm out, bro. Wala akong cup ngayon, kaya Thailand muna.